Dumayo sa The Netherlands ang ilang overseas Filipino workers para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipiniliwanag naman ng isang abogado ang kailangan gawin ng prosekusyon para mapatunayan ang akusasyong crimes against humanity. At live mula sa The Hague, may unang balita ang kasama nating si Mariz Zubani. Mariz. Huravon, Evan, magandang gabi mula rito sa The Hague. Pasado alas 11 na nga ng gabi rito sa The Netherlands, pasado alas 6 na umaga dyan sa Pilipinas. Ngayong araw ay nagpulong ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maisapinal yung kanyang legal team na dedepensa sa kanyang reklamong kinakaharap dito sa International Criminal Court. No? At nais ng kanyang legal team na maibasura na ang reklamong inihain sa dating Pangulo na crimes against humanity bago pa man ang nakatakdang susunod na hearing sa September 23. Sa buong pagdating naman natin dito mula nung kahapon, ay nakita natin na walang patid yung dating din ng mga taga-suporta ng dating Pangulo para ipahayag ang kanilang pagmamahal sa dating Pangulo. Naging emosyonal ang ilang OFWs mula pang France na dumalaw dito sa Scheveningen Prison para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matyaga silang nag-aabang sa labas ng kulungan, di iniinda ang matinding lamig. Alam nilang di naman nila makikita pero ito raw ang simpleng paraan nila para ipakita ang suporta at pagmamahal sa kanya. Sana raw makita ito ng International Criminal Court. Alam namin yun na hindi namin makikita si tatay, pero kailangan namin siyang suportahan kasi mahal na mahal namin si Tatay Digong sa Mindanao. Kanina raw dumalaw din sila sa ICC at nagpunta sa simbahan para ipagsindi ng kandila at ipanalangin daw si Duterte. Babalik daw sila sa March 23 para dumalo sa Malawakang rally at may pagdiwang din ang kaarawan ni Duterte sa March 28. Mapakinggan ng ICC yung boses ng mga Pilipino. Kasi di mo alam, ang napakadami talagang Pilipino na for Duterte. Sa ngayon, at tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging counsel ni Duterte. I have confirmed kung sino yung lead counsel. And the only one na na-recognize ang hukuman is Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming permiso to enter the detention facility. No? But nagkausap kami ni Attorney Hoffman at nag-aantay pa rin kami. Batay sa website ng law firm ni Kaufman, naging prosecutor siya ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at International Criminal Court sa The Hague. Sabi ni Roque, pinaplano nilang questionin ang jurisdiksyon ng ICC bago pa ang nakatakdang susunod na hearing sa September 23. Naghahanda na kami ni VP Sara isang taon nang nakakalipas. Okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So meron kaming contingency for everything that has happened. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing para malaman kung may sapat na ebidensya na nagpapakitang may substantial grounds na nagawa ng suspect ang mga akusasyon. Batay sa arrest warrant ng ICC kay Duterte, may reasonable grounds para paniwala ang responsable si Duterte bilang indirect co-perpetrator para sa crimes against humanity. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 6,000 ang napatay noong gyera kontra droga ni Duterte. Ayon sa Commission on Human Rights, umabot yan sa 27,000. Mahigit 8,000 naman sa tala ng United Nations High Commissioner for Human Rights. Sa reklamong pinahaharap kay Duterte sa ICC pre-trial chamber, ang isinama lang ay yung di bababa sa 24 na napatay mula 2016 hanggang 2019 noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. At di bababa sa 19 na napatay noong 2011 hanggang 2016 sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Ayon sa isa sa 5 Pilipinong ICC-accredited lawyer na si Attorney Joel Ruiz Butuyan, hindi layunin sa ICC trial na patunayan ang lahat ng pagpatay. Kailangan lang anyang maipakita ng prosekusyon kung naging systematic at ginawang polisiya ang pagpatay bilang solusyon sa iligal na droga at kung magkakaugnay ang mga patayan. Widespread and systematic sa papakita yon. Mag-represent
mag-collecta ho sila ng mga sample incidents that will prove na talagang ginawang pulisiya yung pagpatay bilang solusyon sa illegal drugs. Yung prosecutor po ibibigay kay former President Duterte yung ebidensyang gagamitin laban sa kanya sa trial. Malaking pribilehyo sa kanya kasi sa atin dito sa Pilipinas walang ganon. Napaka-fair ho yung mangyayaring trial. Sabi ni Roque, hindi siya alis ng the Netherlands nang hindi kasama si dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lang daw ang nabigyan ng permiso na makadalo sa dating Pangulo. Samantala, Ivan, hindi lamang naman yung mga taga-suporta ang nagsasagawa ng mga kilos protesta. Katunayan, bukas Lunes dito sa the Netherlands ay may nakatakdang protesta rin naman na isasagawa yung mga nagsusuporta dun sa mga pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa ating bansa. Ivan? Maris, anong latest kay VP Sara? Bibisita din ba siya ngayong araw kay dating Pangulong Duterte? Alam mo, Ivan, magmula nung nagpakita itong si Vice President Sara Duterte doon sa first appearance hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at hinarap niya yung kaniyang mga taga-suporta, pati yung mga taga-suporta ng kaniyang ama at sinagot din yung mga katanungan ng media ay hindi na muli namataan itong si Vice President Sara Duterte at hindi rin siya makontak. No? Even si Attorney Harry Roque sinasabi sa atin na hindi rin niya makontak itong si Vice President Sara Duterte. Pero merong daily pass itong Vice Presidente para mabisita nga niya ang kaniyang ama. So wala tayong konfirmasyon kung everyday niya itong ginagamit, pero I believe it is safe to assume na posibleng regular niyang binibisita ang kaniyang ama para kanyang ma-maximize itong kanyang daily pass, Evan. At kailan daw ang dating kaya Maris sa ibang anak ng dating Pangulo dyan sa the Netherlands? At pagdating nila, magkakaroon din kaya sila ng sinasabi mong daily pass dahil immediate family members sila? Oo. Evan, yung mga miyembro ng pamilya Duterte dyan sa Pilipinas ay hinihintay pa rin yung kanilang Schengen visa para makabisita rito. So, it will really depend dun sa embassy na mag-grant ng kanilang Schengen visa kung kailan sila makakabisita dito sa The Hague. Pero ang sinasabi nga ng dating Pangulo sa kanyang anak na Vice Presidente ay umuwi na siya sa Pilipinas dahil kailangan din niyang sundin at tuparin yung kanyang mga responsibilidad bilang Vice Presidente. Pero ang sinasabi ni Vice President Sara, kinuwento sa atin to ni Attorney Harry Roque, ay hindi siya alis hanggat walang next of kin na hahalili sa kanya rito. So hinihintay din nila kung kailan makakarating dito sa The Hague ang kanyang mga kapatid at yung iba pang miyembro ng pamilya Duterte. At doon naman sa isa mong katanungan kung makakakuha rin sila agad ng daily pass, well, of course, i-apply nila yan at dahil nga sila ay immediate family, malaki yung posibilidad na sila mabigyan ng daily pass para mabisita rin nila at ma-maximize din nila yung kanilang panahon na nandito sa The Hague para makasama ang kanilang ama. Maris, nabanggit mo magpupulong yung kampo ng dating Pangulo. Kailan na raw ma-finalize ang legal team niya? Yun nga yung hinihintay pa rin at inaabangan natin, Evan, no? Kasi ang sinabi sa atin ni Attorney Harry Roque, nung makausap natin siya kaninang umaga, ay magpupulong daw sila ngayong araw. Pero nung tinatawagan ulit natin siya para humingi na ulit ng konfirmasyon tungkol dun sa legal team na ito, ay sinasabi niya no comment muna siya. Gusto raw kasi niya na talagang ma-finalize muna at bilang respeto o kortesiya dun sa kanyang mga magiging kasama ay nais niyang talagang makumpleto muna ito bago siya magbigay ng kanyang pahayag sa media. Evan? Maris, just for our viewers, na almost midnight dyan, anong temperatura ngayon dyan? Parang ginaw na ginaw ka. Oo, ginaw na ginaw. Actually, 6 degrees Celsius pero it feels like 4 degrees yung temperatura rito, kaya patong-patong na talaga. Ito, alam mo naman, medyo lamigin tayo at kahit dyan sa aircon dyan sa studio, talagang giniginaw na tayo. What more, di ba? Ayan, pero sige. kaya naman. Stay warm. Maraming salamat. Ingat ka. Marie Zumali, live po yan mula sa The Hague sa the Netherlands. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.